Alam namin na mahirap at nakaka-stress maging estudyante. Kaya kami ng mga tropa ko, tinatry namin yung best namin na mapakita sa inyo na kahit gaano pa kahirap mag-aral, di pa rin masamang humanap ng oras para magpahinga at paramdamang bata ka pa. Kaya sana, samahan niyo kami sa pang-araw-araw namin ganap para maparamdam namin sa inyo ang saya ng pagiging estudyante. Sit back, relax, at huwag kang matakot na mahuli sa agos ng buhay. Dahil kahit anong mangyari, kasama mo naman kami. Makakarating tayo sa finish line. Matakot na matulog mag-isa, kasama mo naman ako. So yun guys, new day, new content na naman tayo. So as you can see, mag-isa pa lang ako ngayon kasi kakarating ko pa lang ng BSU. So kikitain ko pa lang yung tropang kulit kasi may 7 AM class kami mamaya. So tara, puntahan na natin sila. A few inches later. So yun guys, magkakasama na kami. Pero magpapakilala daw muna sila sa inyo. Hi, ako si Tropang Clarence. Hi, ako si Tropang Nico. Hi, ako si Ropang David. Ako naman si Ropang Cedric. Ako naman si Ropang Andre. Ako naman si Ropang Aryan. Hello, at ako ang nag-iisang yung kaibigan na si Doraemon. I'm Tropang Zai. And together we are Tropang Kulit! So as usual, isasama namin kayo sa aming pang-araw-araw na ganap as an IT student. Araw-araw, iba't ibang ganap. Araw-araw, iba't ibang content. So ano kaya sa tingin mo ang mangyayari sa amin today? So ang gusto niyong malaman? Let's keep on watching! So ayan guys, nandito kami ngayon sa Mini Forest. Tapos, time check. Ayan, 6:50 AM na. Tapos, nag-review yan sila Ariel, sila David, may malang. Tapos, ayan, sila kung ano na ginagawa nila. So, nag-review sila kasi may quiz kami mamaya sa RPH. 7 AM yun. Kaso, 6:50 na tapos wala pa rin update yung prof namin. So, sana hindi siya mag-cancel. A few moments later. So, yun na nga, no? Kung kailan last minute, nandito na ako. 6:59 na. Nag-cancel prof namin ng klase. Lala na ng iPad ko kaka-review. Tol, normal lang naman sa college yun eh. Ganun talaga yun. Tapos mamayang gabi pa yung klase namin. Ang gagawin ko sa vacant ko. 7 PM. Pero boy, TNC tayo. PNC ko dyan, ML na lang, boss. Sus, panto naman. Ay, Kami sanay. baka naalala niyo yung diniscuss ni Sir Elias about historical places. Baka may alam kayo. Parang sa San Jose del Monte yun ah. Taga doon ako! Sa Lisa del Monte. Pwede! So ngayon, alam na natin ang gagawin natin for today. Igagala kayo ng Tropang Kulit sa San Jose del Monte. Pero hindi lang ito basta-basta gala dahil dadali namin kayo sa mga historical places like Padre Pio, Grotto, at St. Joseph. So ano pang hinihintay nyo? Tara na! So ayun guys, nakapagpalit na kami. On the way na kami sa San Jose del Monte. Samahan nyo kami, tara! Ayan guys, So isa lang. ang baga na kami na pamasahe. Balik ka naman na yung babayad ko sa'yo ng bigay ko na hindi ba lang. Kasi ito na. Galing mabayas ko tayo ah. Asan na tayo? Saan na tayo? So ayan guys, kakarating lang namin sa Luzon. Ayan. Sunod naming stop is sa St. Joseph na. Bye! So time check muna tayo. 9 AM. So ayun, yan dito na kami ngayon sa San Jose del Monte. Woo!
Alam nyo ba na ang San Jose del Monte ay kauna-unahan at pinakamalaking lungsod sa Bulacan? Ito ay naitatag noong year 2000. So bakit nga ba ito tinawag na San Jose del Monte? Well, ito ay sa dahilang nakita ang statue ni St. Joseph sa isang kagubatan at tinawag itong St. Joseph of the Mountain. And kalaunang na-translate ito sa San Jose del Monte in Spanish. And nakatuon sila sa agriculture, kaya magaling sila sa pangingisda at pagsasaka, which is why major producer sila ng rice, corn, and vegetables. Fun fact muna, alam nyo ba nung ika-19 na Setyembre 2017 ay nakamit ng nasabing lungsod ang Guinness World Record na pinamagatang World's Largest Lantern Parade na pinamumunuan ng lokal na gobyerno. Mayroong itong 14,100 na mga kalahok at nagawa nila ito kahit malakas ang bugso ng ulan noon. So, ang dami nyo nalaman na sa San Jose del Monte. Pero sabi namin kaninang umaga, nagpunta kami dito para i-tour kayo sa mga historical places. At ang unang-una na dito ay ang St. Joseph the Worker Parish. St. Joseph the Worker Parish Church is one of the oldest churches in Bulacan. Itinayo ito noong 751 gamit ang mga light materials. At noong 1842 hanggang 1854 ay ginawa naman ito gamit ang mga bato. Ang simbahan ay napinsala ng iniwan ng giyera tulad ng Spanish regime, Japanese-Filipino War, at ang Hukbalahap Rebellion. Kaya ang simbahan ay na-remodel at ito ang kanyang itsura ngayon. So, yun guys, punta namin sa next destination. Saan ba? Padre Pio, kain muna. Kain muna! Kakain na muna kami. Bye-bye! A few minutes later. So, yun guys, naghahanap kami ngayon ng makakainan namin. Hindi pa namin alam kung saan kasi hindi pa kami familiar sa lugar. Pero, ayun. A few inches later. So yun guys, dito kami sa Kubo sa Bayan. Sabi mo celebrate natin birthday ni Dylan. Birthday ni Dylan. Picture namin sa Dylan din mamaya. Bali, kakain muna kami, tapos ang next destination namin is sa Padre Pio. Yes, Padre Pio, okay? So, eat well guys. 12 seconds later. Hello guys, kakatapos lang namin kumain. So ngayon papunta kami sa Star Mall, di ba? Star Mall naman. Susunduin kami ng Papa ni Clarence, di ba? Buhay vlogger. Ganda maging influencer guys. Pupunta na kami sa Papa ni Clarence. Sunday na kami. Bye-bye! Ano magsalita ah? Sabihin mo ka. So ayun na nga, galing tayo ng Star Mall San Jose. Nakita pa namin si Diwata in person. Ito mo to. Diwata. Time check. 12:16. On the way kami ngayon sa Padre Pio. So yun guys, after 30 minutes of driving, nakarating na kami sa Padre Pio Mountain of Healing. Alam nyo ba na ang Padre Pio ay ang the most visited religious site sa San Jose del Monte, Bulacan? At alam nyo ba, ang statwa ni Padre Pio ay may laki ng 50 feet at nakapasintabi lamang siya sa kanyang simbahan.
pinupuntahan to ng mga tao para ipagdasal ang kanilang kalusugan at manghingi ng miracle healing. So sino nga ba si Padre Pio? Si Padre Pio, also known as Saint Pio of Pietrelcina, ang pinakaunang pare na nagkaroon ng stigmata. Ano nga ba ang stigmata? Ang stigmata ay ang pagkakaroon ng sugat sa parehas na parte ng katawan ni Kristo na ipinako sa krus. Siya ay kilala sa sakramento na magpapagaling sa pamamagitan ng kanyang mga dasal sa Panginoong Jesucristo. So hi guys, kakatapos lang namin sa Padre Pio. Time check? 1:12. Ayan, on the way kami pabalik sa Star Mall and then papahinga kami muna dun saglit. Tapos pupunta na kami sa grotto. A few inches later. So yun guys, nakabalik na kami sa Star Mall. Yan. Papahinga muna kami, kakain, tapos tsaka may babiyahe papunta sa grotto. Bye! Nag-aambagan na naman kami kasi mag-i-skating kami sa yard. Ready ka na ba, Sai? Yes! Parang marinis yan. Palabas namin ng Star Mall tapos babiyahin na kami papunta sa grotto. So yun guys, nakababa lang namin ng Egypt, lumagpas kami. Lumagpas kami ka. So ngayon, maglalakad kami sa Ipan. So yun guys, natatanaw na namin yung grotto mula dito. Onting lakad na lang tapos nandun na kami. Time check guys, it's 3:30 PM in the afternoon and we've been traveling since 7 AM this morning. So sobrang pagod na, pero pagdating namin sa last destination, talaga naman nakakasigla ulit. Dahil sobrang ganda dito sa Our Lady of Lourdes Grotto Shrine! Andre, tingin! Pinagawa ito ng mag-asawang si Horacio at Anita Guazon noong February 11, 1965, which is naging kasabay siya ng The Feast of Our Lady of Lourdes, kung saan naman doon kinuha ang pangalan nito. Pinagawa ito as a Thanksgiving after ma-cure ang cancer ni Anita Guazon dahil naniniwala nga sila na isa itong milagro. Kung naisip nyo may kamukha ang grotto na ito ay dahil isa itong replika ng Rosary Basilica sa Lourdes, France. Okay guys, time check tayo. Yan, 4 PM na ng hapon. And yung next class namin mamaya pang 7 PM. So may oras pa kami para makabalik sa campus, makapag-PS at makapag-ayos. So again, I'm Ropang Zai. I'm Ropang Aryan. Ropang Andre. Ropang Cedric. At ako ang kaibigan ko si Doraemon. Ropang David. Ropang Nico. Ropang Clarence. And together, we're Tropang Bumalik! See you on the next vlog! Bilang Pilipino at mag-aaral, mas nakilala namin ang sariling identidad na matutong lumingon sa sariling pinanggalingan dahil sa kasaysayan at bagong pananaw na aming nasilayan. Ang paglalakbay na ito ay magsisilbing inspirasyon upang magamit namin ang mga natutunan sa aming kurso upang makatulong sa pagpapaunlad ng ating bansa sa hinaharap. At bilang kabataan ng Bulacan, umiyaman sa kasaysayan at kultura ng Bulacan ang siyang nagpaalab sa aming puso upang tuparin ang mga katagang sinabi ni Jose Rizal na ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan, na gawin ang lahat ng aming makakaya para sa busilak na kinabukasan ng ating bayan. Sa mga makapapanood ng vlog na ito, naway gumising ito sa inyong pagka-Pilipino upang pahalagahan at pagyamanin pa ang mga makabuluhang kultura at kasaysayan na isinilang ng ating inang bayan.